Sa isang farm na ito sa bayan ng Aborlan, ay makikita ang iba't ibang uri ng mga pananim tulad ng durian, kalamansi, avocado, santol, atis, mangga at marami pang iba. Isa rin sa ipinagmamalaki dito ay ang iba't ibang variety na langka tulad ng orange, abuyog at latex free. Ngayong araw, tara, samahan niyo akong bisitahin ang farm na ito. Ito, nung araw, 5 years ago kami nagsimula dito kasama si Paiging. Walang tamang technology. Matagal na to sa tatay ko. Ang tinanim niya, yung mga nyog. Nakita mo yung mga nyog na yan? 10 taon na yan. Walang walang yung ito tubo. Oo. Ang sabi sa akin ng mga tao nung araw dito, pangit ang lupa. Eh tinanong ko naman si Paiging, tsaka si then Governor Alvarez, sabi niya, Atty. Hill, wala mang pangit na lupa. May pangit na tao, pero walang pangit na lupa. Binigyan ako ng libreng mga seedlings nila Paiging. Para mag-testing. But before, ang sabi mo sa akin, itanim lang. So tinanim ko, butas ako ng kasing laki ng potting bag, tanim, ganun. Hopefully, ay mayroong nabuhay. Pero mali ang distancing. Kita mo, masyadong magkakalapit. Dapat ang distancing natin is 10 meters. Yung mga sir, tanim-tanim? Yes, from 3 to 3. Okay. Mali eh. But hindi na natin maayos. Andyan na eh. Nandyan na. At saka especially yung important soil analysis. So ito, siguro mga all in all, mga 2,500 na jackfruit. Wow. Mga 1,200 na abuyog sweet. Tapos yung iba, may mga binigay nila, latex free. Merong mga Thailand mangoes. Yung nandito sir? Yan, mga yung mga okay. Special variety ng mango. Sa ngayon sir, mga gaanong katagal pa bago natin makita na magkaroon na ng mga bunga dito? Actually ito, nagbunga na, pero sabi ni Farm Boy, yung iba yung malalaki, 3 years na yan, katulad yan. Yan. Nagbunga na, pero hindi pa sapat yung yung kapal ng branches. Para i-hold. Inano ko muna, kinapon. So next year, on our 4th year sa malalaki, balik ka dito, kakain na tayo ng langka. Yun. So abangan natin, balikan natin to. Mamaya, puntahan na naman natin yung durian. Sige. Ito yung durian na maganda, galing Malaysia, Musang King. Oy. Ito, 500 ang kilo. Grabe no. Mahal pala yun. Natin. Saka yung tamang pagtanim. Kasi itong langka, noong araw, 5 years ago, wala kaming alam ni Paiging magtanim. Basta tanim lang. Wala kaming soil analysis, walang proper drainage, walang pruning, walang fertilizer. But now, we know better. At least ma-share namin sa tama ba? Yun, tama. Sa mga kababayan natin sa malapit. So dito sir, lalo na sa Aborlan, yung farming okay dito? Oh, definitely. Definitely. Ang kailangan lang natin, we have to teach the people. Hindi abrupt yung ganansya mo. Sabi, may mga nagtatanong, attorney, paano ba yung right tama ng sunlight? Kasi importante din yung sunlight eh. Kailangan niya ba ng full sun? From 8 to 12, 12 to 1. Sabi ni ng technician namin si Boss Jack Sandique, the only shade that the plant wants is the shade of your shadow. Meaning walang shade. Ang kailangan niya lang yung presensya ng farmer. So, dapat nandiyan ka lang. Nandyan ka, dapat. Okay. Dapat. Dito sa Aborlan or dito sa lugar na to, okay ang farming talaga? Okay. Maganda. Walang pangit na lupa. May pangit na tao, pero walang pangit na lupa. Yan. It's all about tamang proseso, tamang technique. Yan. Katulad yung pruning. Diba? Bakit bubutulin? Tama. Diba? Tanim ko yan. Tanim yan. Tapos yung right fertilizer, hindi ka pwedeng pataka ka lang na lagay ng lagay. Yan. You have to analyze anong kulang. So pagkatapos natin kaninang ma-check yung mga langka doon, tsaka mag-pruning, ngayon naman guys, pupunta tayo sa mga durian dito na ang presyo 4 to 500. Yan. Dito siya banda sa may lugar na yan. Ganito yung technology nila dito sa sa durian dito. Inaangat nila yung lupa, parang ginagawang punso. Tapos dito nila tinatanim yung durian. Ito ang Musang King na durian. Yan o. Sir, bakit may net na ganyan? Para una shade. Kasi ang durian, hindi po pwedeng direct sunlight. Lalo na pag bagong tanim. Para hindi full sunlight, pag mainit, hindi siya naaarawan kasi mamamatay. Plus, ang sabi ni Paiging sa akin, lagyan ko daw ng ganito para pag humangin, hindi rin siya nabubugbog. Okay. May brace siya ganito. Oo. Ganyan. Triggered ka dapat. Tapos pati doon sa taas.
Kasi sa natural forest, ang durian tumutubo sa rainforest. Kumbaga puno ba ang canopy? Buo. Okay. So, pag bata pa siya, kailangan siya, shaded. May protection. Oo. Yung durian na ito, tumataas, di ba? Pero sa atin, sabi ni Farm Boy, kailangan trim lang. At the same time, dagdag doon sa sinabi ni Atty. Hill, para hindi mabali yung pinagdugtungan niya. Yung seedling galing ng Malaysia. Ba't napakataas ng mortality? Almost 70% ang patay. Talagang alagang-alaga kasi dito tayo kukuha ng pandugtong in the future. Okay. Talagang Pero ito, tama na ito dahil yung distancing niya is 10 by 10. Proper drainage kasi naka-elevate siya. Kung magbaha man dito, dati ang tubig, walang tumutubong tanim dito dahil masyadong bababa. Tignan mo, puro tubig. Pero ito, tinaas natin, hindi na siya mamatayan. Mas maganda na yung elevation. Tapos well prepared, bago itinanim, nagpukay kami ng 1 meter by 1 meter, kalahating metro yung lalim. Nilagyan ng mga pataba, o binabulok mo na ng 3 linggo, ng konting triple 14 bago nilagay. So, dire-diretso siya. Tapos Talagang nilagyan ready natin talaga ng siya. shade. Oo, hindi katulad doon sa una. May shade na. Ito proper technique. Ilang taon mula ngayon, inaasahan na magkakaroon na ng makabuluhang ani at benepisyo ang mga itinanim dito. At mula sa mga produktong ito ay tiyak ang panghabang buhay na hanap buhay.